Sa kwento natin ngayon, makikilala natin si Kuya Pido, isang mangangaso na naghangad makontrol ang aswang sa pamamagitan ng isang ritual. Pero sa halip na kapangyarihan, ang nakuha niya ay isang sumpa na nagdala ng takot sa kanilang barangay. Sa gitna ng mga nawawalang hayop at biktimang tao, unti-unting natuklasan ni Kuya Pido na ang aswang na tinawag niya ay mas matalino at mapanlinlang kaysa sa inaakala niya. Paano kung ang nagkukwento sa atin ngayon ay hindi na si Kuya Pido, kundi ang aswang na nagbago ng anyo ng... May nagkwento sa akin noon na nakaranas daw siya ng makaharap ang isang aswang. Pero hindi lang basta nakaharap. Nakaharap sa paraang siya mismo ang nagdala ng aswang sa kanilang lugar. Tawagin na lang natin siyang Kuya Pido. Isa siyang mangangaso. Yung tipong naghahanap ng kakaibang karanasan at kapangyarihan sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Ayon sa kanya ay nakarating sa kanyang kaalaman na may paraan para makontrol ang isang aswang. Kapag nagawa mo raw ito, ay magiging sunod-sunuran sa iyo ang aswang. Kaya naman ay sinubukan niya ito. May ritual na dapat gawin para makontrol ang isang aswang. May lugar sa kagubatan na sinasabing sagrado. Bawal magingay, bawal magmura, bawal magkahlat. Kailangan ay magalang ka sa mga puno at halaman doon. Sabi nila ay may nakatirang diwata o engkanto sa lugar na iyon, kaya ganoon na lang ang mga bawal. Doon ako pumunta para maghanda sa ritual na gagawin ko. Alam kong isa sa mga bawal doon ay ang pagdala ng aswang. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay makontrol ang aswang at magamit ito sa mga gusto kong gawin. Kumuha ako ng mga sangkap sa mga puno at halaman doon. Alam ko na bawal ang gawin yon, pero wala akong pakialam. Ang mga sangkap na kailangan ko ay dapat galing sa mga puno at halaman na may edad na mahigit 100 taon. Alam ko na ganoon ang mga puno at halaman doon sa sagradong lugar. Sa gabi ng ritual ay nagdasal ako sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Inaalay ko sa puno ang mga sangkap na nakuha ko mula sa sagradong lugar. Habang ginagawa ko yon ay naamoy ko ang kakaibang amoy na nagmumula sa hangin. Amoy na bubulok na karne. Alam ko na ang ibig sabihin noon may aswang na malapit sa amin. Maya-maya lang ay narinig ko ang pagkaluskos sa ilalim ng lupa. May lumabas doon na isang nilalang na may mahabang dila, matutulis na ngipin at mahahabang kuko. Nagawa kong tawagin ang aswang na kaya palang magbago ng anyo. Sabi ko sa kanya, ako ang amo niya at kailangan niyang sundin ang lahat ng iuutos ko. Pero tumawa lang yung aswang at naglaho. Sinubukan kong tawagin ulit. Pero hindi na ito lumabas. Ginamit ko ang mga dasal sa sinaunang libro na nakuha ko, pero hindi ito sumunod sa akin. Nang sumunod na mga araw ay nagkaroon ng takot sa aming barangay, para bang may anino ng kamatayan na palaging nakasunod. Isa-isang nawawala ang mga alagang hayop ng mga tao. Yung iba ay natatagpuan pa pero wala nang laman ang mga katawan. Ang mga buntis na baka at kambing ay nawawala ang mga anak sa sinapupunan. Alam ko na ang aswang na tinawag ko ang may kagagawan noon. Hindi ko pala ito nakontrol. Sa halip ay nagkaroon pa ng biktima. Ilang linggo rin nagtagal ang aswang sa amin. Hindi lang mga hayop ang nabiktima nito, pati na rin mga tao. Nalaman ko na hindi ko pala kontrolado ang aswang na tinawag ko. Ang inakala kong kapangyarihan ay naging sumpa. Nang minsang magpakita sa akin ang aswang at sabihin na ako ang susunod niyang biktimahin, ay doon ko naisip na napakatalino pala ng aswang na ito. Pinaglaruan niya ako at ginamit ang sarili kong kapangyarihan laban sa akin. Sinubukan kong labanan ang aswang pero nagawa nitong magbago ng anyo at maging ako. Naguluhan ang mga tao sa barangay namin dahil hindi nila alam kung sino ang totoo at kung sino ang aswang. Parang lahat kami ay nasa isang nakakatakot na laro ng hulaan.
Pero sabi ko sa kanila ay patayin na lang nila kaming dalawa ng aswang para masigurado na mawawala na ito sa barangay namin. Pero sabi ng mga tao ay hindi nila magagawang patayin ako dahil kilala nila ako. Kaya ang ginawa nila ay pinatay nila yung isa pa. Kaya lang ang sabi ng mga tao ay nagbago raw ito ng anyo at naging ako. Kaya naguluhan sila kung ako ba talaga ang napatay nila o yung aswang. Ang sabi ko sa kanila ay kung ako ang napatay nila ay hindi na ako magpapakita sa kanila. Pero kung hindi ako ang napatay nila ay makikita pa rin nila ako. Kaya nga nandito ako at nagkukwento sa inyo. Pero ang sabi ng mga nakarinig ng kwento ni Kuya Pido ay baka raw hindi talaga siya ang nakaligtas at baka yung aswang na nagbago ng anyo niya ang nakaligtas. Baka raw nakontrol na siya ng aswang at siya na ang naging aswang. Babala ito sa mga nagtatangkang makamit ang kapangyarihan sa pamamagitan ng bawal na kaalaman. Sa huli, ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad na hindi dapat baliwalain. Sa kwento ni Kuya Pido natutunan natin na ang pagnanais ng kapangyarihan ay may kaakibat na panganib at sumpa. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share ang takot. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat sa mga anyo ng dilim.